I haven't tried ganito sa concealer. Oh, may drawer. It's giving 2016. Oh, ang intense nito ah. Wow! Lashes ko yun? Ganda! Tangos yarn. I would say this is very sulit. Oh my gosh, Boso! Oh, no! I think ito yung first ever na bullet lipstick. Ang galing, ang ganda. I am impressed. Everybody, welcome back sa ating channel. Naku, isa na namang most requested ito, Detail Cosmetics. So, full face tayo ng Detail Cosmetics. Wala silang bagong foundation pero I haven't tried their concealer at saka ibang products na babalikan natin na dati kong favorite from Detail Cosmetics. So, let's start with the foundation. Isa to sa mga most recommended ko na foundation. Okay, yung Detail Cosmetics. Yung first impression ko, it says it all. Kung gusto nyo panoorin, ilalagay ko yung card sa taas. Check it out. Ang shade ko talaga dito sa Detail Cosmetics, Natural Finish Foundation, Macadamia. Tapos, meron akong coconut. So, kung ano yung meron ako dito, yun yung i-swatch natin para mapakita ko sa inyo. And, bumili ako ng 15 ml. Halatang halata si Macadamia. Nagamit ko. Tingnan yung tsura. Yun ang gusto ko sa kanila. Merong maliit na version. 15 ml lang to, guys. Pero pareho pareho to. Tama ba? Pareho, diba? Natural Finish Foundation. Oh, yeah. Pareho. Pero meron kang smaller version para at least man lang, diba, matry mo if okay sa'yo. Mahirap kasi mag-commit talaga. Bibili ka kagad ng maramihan or nung malaki. Tapos, hindi mo naman pala magugustuhan, diba? Ang saklap nun, diba? Ganito yung itsura ng 15 ml nila. Ay, ang cute pala ng itsura nito. Okay, ayan siya. Oh. Kumuha ko ng oat, though macadamia yung shade ko, pero let's just compare, okay? Gusto ko lang makita ano bang difference, alright. So, sunscreen lang yung nilagay ko sa aking face. Okay, let's try itong oat. Let's see. Ha! Kawawa naman yung itsura na squeeze ko ng konti. Anyway, yung ganito kahit hindi na sila naglagay ng pump, pero for the effort, naglagay pa rin sila ng pump. Thank you, Detail. Actually, okay na ganyan lang siya. Squeeze na lang, no? Squeeze tube na lang sana. Okay, ito yung oat. Okay, ayan siya. Ang dami kong kinuha. Sayang. Ito yung shade ko. Ito si Macadamia. Alright, medyo nalalapit, no? Medyo close sila. And then, ito si Coconut. Si Coconut yata dark sa akin to eh. Let's see. Okay, ayan si Coconut sa akin. Coconut, Macadamia, and oat. Okay, this time, gamitin natin si oat, okay? Feeling ko isa to sa foundation, I mean, locally available na foundation na hindi masyadong nabibigyan ng attention na it deserves. Bago ko burahin to, gusto kong pakita sa inyo ha. Medyo may nakikita akong pag-oxidize sa kanya. Which is why I will be using oat ngayon. Kasi tingnan nyo, nung medyo nag-set na siya, yung edges, kita ko parang mas ka-shade ko na. And may nakita akong questions nung last na video ko, ano daw ibig sabihin ng oxidize. Yung once na lumabas yung product from its packaging, nag-oxidize siya, ibig sabihin, na-oxygenate. Actually, invento ko lang yun, hindi ko alam. Pero, parang ganun na rin siya. Yung parang once na ilagay mo sa skin or some surface, pagka nag-change siya ng color or it starts to oxidize, ibig sabihin, nahaluan siya ng oxygen sa kanya. Or kung gusto mo ng mas technical, oxidation is the loss of electrons during a reaction by molecule, atom, or ion. Okay, apply na natin si oat. Like I said, si oat yung napili ko. Tingnan nyo, ganda ng coverage. Medyo warm si oat. Parang ako nagkaroon ng second skin, you know? You know what I'm saying? Pag nag-set siya, it's matte. And basta ang ganda ng coverage. Wala akong masabi. Very comfortable. Wala akong nafe-feel na parang ang bigat na sa skin. Wala. Ang ganda nitong Fresh Filter Foundation. This is actually a foundation na you can wear every day. Siyempre, for comparison, gusto ko ipakita sa inyo yung one side. Ito yung meron na, obviously. Yan, as you can see, ang ganda ng finish niya. Wala akong nilagay na primer, ha? Tingnan nyo, para na nga rin siyang powder finish. If you have dry to normal skin, siguro kahit hindi ka na mag-setting powder after applying this, okay na yan. And ito yung side na wala pa. As you can see, diba? Pak. Kinis. Okay, so apply na natin siya on the rest of my face. Ang coverage niya, as you can see, it's medium to full coverage. So, definitely buildable. Ayan. Isang layer lang yung nilagay ko dyan, ha? So, apply na natin si concealer. Ito yung hindi ko pa natatry. We have the Fresh Filter Concealer.
Dalawang shade yung kinuha ko. Hopefully tama. Macadamia and creme. Okay. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Si Macadamia muna. Kasi nga, diba si Macadamia yung shade ko sa foundation. Ang laman nito pala is 3.5 ml. Ang ganda ng applicator nyo. Oh guys, alam nyo ba? Na-experience ko lang yung ganitong klaseng applicator sa lip products. I haven't tried ganito sa concealer. Pero okay. So, let's swatch. Ayan, si Macadamia. Feeling ko ito pwede kong pang spot conceal. And then, naku, creme. Sana creme is okay at hindi masyadong yellow. Medyo palpak ako lately no, sa pagkuha ng concealer kasi hindi naman talaga ako ayan, ayan. I think this will work. Okay, medyo, pero parang medyo may yellow siya. Ano? Pero let's see how it will work. Okay, lagay natin sa under eye area. Si creme to, guys. Okay, let's blend out. I'm using my Double Cut Curve Precision Blendy. Of course, available to, guys. Ang ganda nitong pang blend out ng concealer. Kasi tignan nyo, oh, abot nyo talaga yung edges kasi mas mahaba siya. Mas pointed to. And very soft siya. If you have tried yung extra softy, ganun siya. Ganun ka lambot. Maglalagay na rin ako dito sa nose. Dito. And then here. Then dito konti sa baba. Okay. Sa ngayon guys, habang medyo kakaset lang niya, okay naman siya sa akin. Wala akong nakikita na parang feeling ko dry siya. And okay siya so far. Nakita nyo talaga nag-brighten up yung under eye area natin. It's nice, nice. Okay. Okay, Macadamia. Tingnan naman natin to for spot concealing. Okay. Kasi may mga kailangan ako spot conceal like ito, here, and here. Be-blend ko na siya guys ha. Kasi gusto kong makita kung medyo off ba siya. Hopefully, hindi siya maging orangey. Yun ang kadalasan nagiging problema ko sa spot concealing. And actually, sa totoong buhay, sa salamin, hindi ko siya nakikita. Pag chinek ko na yung clips, doon ko nakikita, doon siya na-emphasize. Siguro kasi pag nakatutok yung studio lights, mas na-emphasize siya. Pero I swear, pag sa natural na ilaw, natural na lighting, or dito, exactly sa salamin na tinitingnan ko, hindi siya kaagad-agad makikita unless talagang titigan mo mabuti. Let's see later kung okay siya, ha? Okay, 199 pesos lang yung concealer. Ang mura talaga. Pero tingnan nyo, yung quality niya, okay, 199 din itong small. Itong 15 ml version ng Fresh Filter foundation. Yung 40 ml nila, 499. So, kapag na-try nyo na to, uy, okay sa akin to ah. O, saan kayo bumili ng malaki? It's nice na may option. Sana mas maraming brands yung ganito na may smaller version. Kasi pwede mo rin siyang gamitin pang travel, diba? O, ang liit lang oh. Kesa bringing yung malaking ganito. Okay, ang gagamitin kong pang bake today is yung weightless loose powder ng Easy. Translucent. I've been loving this. Parang ito yung madalas na gamitin ko ngayon. Ewan ko. Kasi siguro dahil ang dali niyang gamitin. Ang ganda ng lalagyan niya. And yung pang-apply ko, this is yung Small Velvet Puff. Available na sa aming TikTok, Lazada, Shopee. Okay. Nagkulay pala ako ng hair ha. Yung Lisay na mint ash yung gamit ko. Naging blue siya sa hair ko kasi nga blonde. Pero gusto ko yung ibang parts. Kasi ito unti-unti pang nag-fade. Second day pa lang ngayon. So parang tumerno na siya sa kulay ng kilay ko, diba? Detail Make Brow Palette. Oh my gosh! Hala, lagi kong nababanggit before yan, no? Kasi isa sa mga most used ko na pangkilay ito. I love this. Tingnan nyo, ha? Ay, iba na yung itsura. Okay, ito na siya. Ang liit. Parang siyang chocolate bar. Okay, meron na siyang salamin. And, okay, ayan. Parang medyo mapula siya. Pero, meron siyang kasamang oh, may drawer. Oh, diba? May drawer. Andyan yung spoolie and then yung brush. Let's swatch. Okay. Pero maganda yung kulay. Maganda yung kulay niya. Pwede rin siyang gamitin na pang eyeshadow sa true lang. Anyway, dati pa naman yun, ginagamit ko pang eyeshadow kasi nga multi-use siya. Gamitin natin yung tiny spoolie dito na feeling ko mahihirapan ako. Ay, yung spoolie okay lang. Pero dito sa brush, feeling ko mahihirapan ako dito. Okay. Let's apply itong shade na to. Honey pala to guys ha. Yung kinuha ko is honey. And ang hirap. Sobrang, ay, dapat ganun. Ayun, ayun. Pag ganun pala, hindi pa ganun yung tingin sa mirror ha, pag ganun. No? Nahirapan ako. Meron naman ako ditong iba, so yun na lang iba ang gagamitin ko. Nahirapan talaga ako sa maliit na brush. And then yung lighter shade. Yung lighter, it's too mapula para sa akin yung isang shade. So, stick tayo dun sa
darker one, okay? Walang fallouts, kaya it's good. Kasi ang hirap nung naglalagay ka ng powder sa kilay, tapos nakikita mo, nagfo-fallouts. May mga products ako na try na ganon. This one, kapit talaga siya sa skin or sa brows. It's giving 2016, 2017 kilay for me. Ito yung mga time na talagang sobrang drawing na drawing yung kilay ko. I'm not saying na hindi ko siya gusto. It's nice, kaso minsan, kagaya ngayon, iba na yung trend pagdating sa brows, 'di ba? Mas in ngayon yung mga brows na parang sinuklay lang. Not the drawing na kilay, na obvious na nilagyan ng shade. Alright. So, ayan yung itsura ng aking kilay. And tapos, meron siyang highlighter dito, oh. Kasi yung highlighter na yan yung nilalagay dito. Wala nang gumagawa niyan ngayon. Meron pa ba? Naalala ko yung time na yan. Wait lang, maglagay nga tayong konti. Maglalagay ka ng highlighter dito sa brow bone. Ayan, oh. Okay, to the rescue. Sunod-sunod na video, ha? Lagi kong ginagamit tong Bay Free. Gusto ko siya eh. Naka-thicken talaga siya ng brows. Lalo na, ang peke ng kilay ko. Meron akong brow pen. Super fine liner liquid brow pen. Long wearing and smudge proof formula ng Detail. I got yung hazelnut. Oh, by the way ha, 349 pesos pala to. 349, tapos 199 lang yung foundation tsaka yung concealer. Parang ang mahal niya for a brow product. Pero like I said, it's multi-use. So gagamitin din natin siya pang eyeshadow. 199 pesos itong ating brow pen. Let's see. Oh, nice. Oh, okay. Ganda. Syempre, i-drawing ka siya dito to mimic the brows. Shade is okay. Yun nga lang, hindi ko siya masyado makita kasi nga yung powder na nilagay natin, parang full na siya kaya hindi na makita yung dinodrawing ko na kilay. Okay, dito nakikita naman. Hindi siya basta-basta natatanggal ha. I-wear test natin to. Ito, kita ko siya dito. Okay, dito sa kabila, medyo makapal kasi yung pagkakalagay natin nung Detail Make Brow. Gusto kong maglagay nito. Okay, maglagay tayo konti lang para mabuhay yung mga buhok ko sa kilay, okay? Alam ko review to ng Detail Cosmetics, pero sabihin ko lang guys ha, alam nyo kahit siya lang yung gamitin ko, hindi na ako magba-brow pen. Imagine yung tipid at saka yung bawas ng produkto, less effort din. Diba minsan sayang yung oras na magdodrawing ka pa ng mga buhok sa kilay, isa-isahin mo pa yan, pero ito talaga sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo talaga, it's one of the best talaga na discover ko. Ngayong umpisa ng 2024, okay, balik na tayo sa Detail. Like I said, susulitin natin yung Detail Make Brow Palette. Gagamitin ko siya as eyeshadow. So, try muna natin tong maliit. Yung nasa gitna. Maliit! Ano mo sabi mo? Okay, ilalagay ko lang siya here. Ito yung pinaka-transition. Ang ganda. Ang galing no. Iba talaga nagagawa ng eyeshadow. Minsan na lang kasi ako mag-eyeshadow ngayon. Ngayon nare-realize ko, oo, ba't minsan ka lang mag-eyeshadow? Tingnan niyo yung depth na binigay niya kagad, no? Sa eyes. I love it. I love it. Parang mas gusto ko siya as eyeshadow kesa sa pangkilay. Hinihila ko lang siya palabas like that. Yan, like so. But like that, like so. And then let's use yung darker one. Ayan, i-intensify ko lang yung shade. And right now, nililinis ko lang yung edges. Lalagay rin ako ng konti dito sa under eye. Etong shade na to, guys. Then, ito, kunin natin yung highlighter. Gamitin natin siya dito sa middle part. Oh, ang intense nito ah. And then, lower half dito sa baba ng mata. Pero kalahati lang. I like this. Make Lash Maximizing Mascara ng Detail. Okay. Black Tourmaline. Meron pala siyang shades. Okay. Ganyan to yung itsura niya. It's a maximizing mascara. Ay, akala ko plastic lang pala to guys. Pero ang lakas makaloko ah. Akala mo hindi plastic. Akala ko steel packaging. Okay, let's see. Ay, okay. Ayan yung brush na guys. Lash curler. Lash pala to guys. Yung gamit ko na lash curler. Okay, let's... Ay, wow. Uy, gusto ko yung brush niya ha. Oh, this is nice. Tingnan nyo oh. Wow. Lashes ko yun. Second layer. Okay, humahaba yung lashes ko. Uy, wow ah. Okay, compare natin. Ito yung meron ng mascara and then ito yung wala pa. What can you say? Pwede, no? I like this mascara. Uy, kahit sa lower lashes, wala akong problema sa pag-a-apply. Nice, nice. Maganda yung mascara. Tingnan nyo. Hindi bumaba yung kinurl natin na lashes. Okay, kahit sa lower lashes, wala akong naging problema. And guys, ilang piraso lang talaga yung lashes ko. Kaya I'm happy na kahit papano, okay yung itsura niya, okay? And very mapili ako pagdating sa mascara. So, meron ako dito nung clay pen, color white.
Okay, soft white yung kinuha ko. Tingnan natin kung mababrighten up or mabubuka yung ating eyes, no? Ilalagay ko siya dito sa lower lash line. Okay. Ganda. Okay. Ang ganda. So, doon ko lang siya nilagay dito sa inner at saka sa outer. Yung middle part ng aking eyes, hindi ko nilagyan, ha? So, eto siya. Marami. Tsaka konting-konti lang kasi ang gaan lang ng kamay ko kasi very intense yung kulay niya as you can see. Ayun na, may nakita na akong problema. Nagtry ako mag-reapply dito sa lower lashes kasi nga sabi ko parang nalagyan yata ng white na eyeliner. Kaso nagka-clump-clump na siya sa ilalim ng lashes. Kunwari style na lang yan. Okay. Alright, so let's move on. We have the Color Tonic Serum Color Stick. At ang kinuha ko ay Bisque. I think dapat to ay, oh my gosh, mali yata. Okay, ito lang siya. Ang liit lang pala nito. Ayan si Bisque. Ang liit lang pala. Nakalimutan ko pang contour pala to. Kala ko blush yung kinuha ko. Pero try natin ha. Kahit na nag-powder na tayo. Let's see how it will work. Let's use a brush. Hindi ko siya gusto dito sa, I don't know, parang medyo, though maganda siya na pang contour. As you can see, parang siyang putik. Yung kulay na ganyan, yan yung perfect na pang illusion na it's a shadow. Ay, ayan. Ito, mas gusto ko siya. Bakit ganun? Mas gusto ko siya sa kabilang side kaysa dito sa side na to. Or konti yung nilagay ko. Try natin sa nose. Gamit ako ng brush. Perfect siya pang nose contour. Love it. Tangos yarn. Uy, 125 lang. Bili ko 125 pesos. Gano'n nga karami? Sige nga, ilabas natin. Okay, ayan siya. Matagal nyo itong magagamit. Yan ang gusto ko. Maliit lang na packaging. Pero tingnan nyo naman yung dami ng produkto. Kasi may mga products na akala nyo marami kasi malaki yung packaging. I would say this is very sulit. Sulit na sulit to. 125 pesos. Add to cart na. Highly recommend. Okay, Detail Contour and Blush Volume 2. Naalala nyo? Kasama ko na ba kayo noong mga time na baliw ako sa Detail na palette? Yung malaki, as in, wala pang salamin yun. Ito yata meron ng salamin eh. Isa sa mga una ko yata, kauna-unahan ko na blush and contour palette yun. Oh my gosh, basong! Hindi ko lang siya binuksan. Sad lang. Samantalang hindi ko rin video yung pag-open ko nito. Okay lang. Pero sayang, hindi ko napakita sa inyo. Pero dapat hindi siya mababasag. Ewan ko bakit. Siguro nabugbog na naman to sa pagka-deliver. Ganyan talaga. Minsan hindi mo rin talaga may iwasan eh. Sa handling na lang yan eh. Okay, let's apply on leave. Ito yung bronzer. Bronzer na lang tayo ha. Hindi na ako magko-contour kasi nag-contour na tayo. So bronzer na lang. To add warmth lang dito. Ang ganda. Ang ganda ng shade. Alam ko matagal na to guys. Pero ngayon lang ako nakabili nitong nung bago. Pero yung dati nila, isa sa mga, nire-rave ko yan dati. Alam ko nga, nagkakaubusan pa nun eh. Kasi, ang Detail Cosmetics yung kauna-unahan yata na meron ganon. Blush Contour Highlighter na palette. I remember this like, it was only yesterday. Wow! Parang ganun pa rin siya. Yung dati. Ang ganda. I like this. Tapos, 399. May blush ka na. May bronzer. May contour. Ito kasi contour to, guys. Ayan. As you can see, para siyang putik. Ayan yung kanya. Swatch ko nga for you. Ito siya. Ito yung pang contour. Okay. Ayan yung bronzer. As you can see, medyo mas mapula siya. May warmth. Okay. And then, finishing powder. Ito yung nasa gitna. Meron siyang sheen sa kanya. May konting light reflecting. Let's swatch naman yung highlighter. Ayan. Yung dalawang blush. Happy Hour. And then, yung isa is Healthy Glow. Medyo hindi ako masaya doon sa blush. Parang, okay, anyway. Let's see. Let's see na lang. Lagay lang ako ng bronzer. Lalagay ako ng contour dito sa jaw. Highlighter dito sa tip ng nose. And then dito. Try natin yung finishing powder. Ilalagay ko siya dito sa taas. Can do without yung finishing powder. To be honest. Parang okay lang siya. Pero kung gusto niyo ng soft na highlighter, pwede rin naman. Ayan, lagay niyo muna siya dito sa cheeks. Ayan o. Nakikita niyo meron siyang kahit papano. Nag-a-add siya ng glow. Sana nakikita sa camera. Ayan o. May add siya na glow. So, ito siya, yung finishing powder dito. Sa blush, honestly, hindi ko alam kung anong gagamitin kong blush dito sa dalawa. Let's use this one. Or mas okay to isa.
my gosh. Nahihirapan ako pumili. Sige, ito ko gagamitin natin. But, sobrang konti lang. Kasi parang, ayan, like, yan. Sinasabi ko, oh, masyado siyang pigmented. At least matipid siya. Makakatipid tayo dito. Mag-highlight tayo dito sa upper cheeks. Glass Stain Hydrating Serum Stain. Meron akong dalawang shade na kinuha. Isang Afterglow and isang Blooming. So, try muna natin si Blooming. Swatch na natin, diretso na sa labi. Ano? Okay, ayan siya. Ito yung applicator. Let's swatch. Uy, ang ganda. Ang haba lang ng applicator niya. Ang bango niya. Amoy chocolate or vanilla. Parang ganon. Choco vanilla. Ang ganda. Nakaka-hydrate siya na lips. Tsaka tingnan nyo. Very natural lang yung itsura niya. I like this. Ang ganda ng kulay niya, ha? It's a yes sa akin. Next shade, ito naman si Afterglow. So, okay sa akin si Blooming. Ang bestseller yata nila dito is Naked. Unfortunately, out of stock siya nung bumili ako. Okay, Afterglow. Okay, let's try. It's a glass stain, pero hindi siya malagkit. Swear, hindi siya malagkit. Hindi siya gloss, ha? Ang ganda, oh. Yes, pareho sa akin tong shade na to. Afterglow, tsaka Blooming. Yes. Pero, hindi yata yan ang susuotin natin kasi kumuha ko nung Lip Trace Precision Lip Liner nila. Fawn yung kinuha ko. Hopefully, okay. Nanghula lang ako kung ano yung closest sa kulay ng aking labi. Power Lip Kiss Proof Matte Lip. Okay, na-miss ko ng mag-matte na lipstick. Try natin to, ha. Teddy yung kinuha kong shade. So, magli-lip liner muna ako. I will use itong Fawn na shade. Ang price niya is 199 pesos. Naku, sana tama yung kinuha kong shade. Let's see. Ay, mukhang okay. Tanggalin muna natin tong stain. Sobrang smooth niya. Tsaka may amoy siya, ha. Meron siyang scent na ganun din. Parang same nung kanina, yung glass stain na parang vanilla. Basta matamis yung amoy niya. Wala lang, na-mention ko lang. It's nice. Okay, I think achieve naman yung kulay na gusto ko. Now, let's apply itong Power Lip Teddy. Ito yung shade niya on swatch. Okay, let's apply. Nice. Ang bango na lipstick nila. Sa true lang, nababanguhan ako dito sa mga lip products nila. Okay. So, ayusin ko lang yung aking hair. And final touch-up na lang sa ating makeup. And I will be back. Okay, so sa ngayon guys, ano pala, nagulat ako. Kasi diba bullet lipstick siya? I think ito yung first ever na bullet lipstick na transfer proof. Guys, transfer proof talaga siya. Naalala niyo yung Minaw before? Oo. Very controversial pa yung Minaw dati. So, parang ganun siya, bullet na lipstick, pero transfer proof. Amazing. Okay, wear test natin to. Sakto, nagugutom na ako. Nag-makeup talaga. Parang ganun lagi excited ako, nag-makeup para kumain. Let's get on with our day. It is now, naku, late na ako natapos, guys. I'm very sorry. It's now 2:39 p.m. And, tingnan natin sa natural lighting para may comparison kayo. Ano yung tsura niya on natural lighting. Okay, ito siya on natural lighting. Hindi ba masyadong tutok na tutok yung araw sa akin? Pero tama yan, para makita niyo talaga on natural lighting. So, ayan siya. Okay guys, update. It's now, ay magna 9 p.m. na pala. 8:55 p.m. And yung sa labi guys ha, kanina pa to. Ang ganda ng shade niya kasi hindi halata kahit na medyo natanggal yung ibang areas. Opo. Medyo natanggal yung ibang areas, pero yes po. Good pa rin naman siya. Ang ganda ng shade eh. Tsaka, di ba, naglagay tayo ng lip liner. Ang ganda nito. Okay, so ayan yung ating makeup sa ngayon. What can you say? Oh, fresh pa rin. Fresh pa rin ba? Alas 9 na ng gabi. Diba? Pero parang medyo maputi sa akin ng konti yung coat. No? Siguro magsastick na lang muna ako sa macadamia. Ito, may nakita ako guys. Tingnan nyo. Oh. Yan ang problema ko sa aking talukap. Normal na sa akin yan. So, kailangan natin ng magandang eyeshadow primer. Kasi, yan nga ang problema. Opo. Okay guys, it's now 10:33. Last and final thoughts. Hindi ako nag-blot kasi nga, isa sa mga best na foundation for, you know, budget-friendly. Tas okay para sa mga oily skin, peeps out there. Ayan, itong Fresh Filter. So, eto na. Eto na yung pinaka-itsura niya sa skin ko. And yung concealer, surprisingly, under eye area, spot conceal, check. It's a yes. Okay, it's a yes sa akin, itong concealer na to. Ang ganda! Uy,
parang lately, ang gaganda ng mga ng mga concealer na nilo-launch ng mga local brands. 'Di ba? Dati ang kasundo ko lang talaga na concealer from Maybelline, yung Instant Age Rewind. Tapos naalala niyo yung Lucky Beauty, tapos sumunod yung Teviant. Yun nga lang yung Teviant, di ko siya magamit sa under eye area. Ewan ko, masyado siyang drying for me. Pero okay na okay siya pang spot conceal. Yung sa kilay, mas gusto ko siya actually as eyeshadow. Yun nga lang, ito lang yung problema ko. Which is normal talaga sa akin. Ayan. Siguro yung highlighter, medyo creamy siya. Wala naman ako ibang nilagay. Siguro primer lang to, eyeshadow primer. Okay na. Yung mascara. Gustong-gusto ko yung mascara. Guys, ang ganda niya talaga. Tingnan nyo, Mahirap ako i-please pagdating sa mascara kasi nga, yung lashes ko, mabilis mawala yung curl. Lalo-lalo na pag yung formula is medyo mabigat. And, ang ganda ng maximizing mascara nila. Maganda rin yung brush. Gusto ko yung brush. Madaling na-apply ko sa lower lashes ko. May tendency lang siyang mag-clump. So, make sure na siguro mga 1 to 2 coats, okay na yun. Yung brow pen, parang hindi ko na makita yung brow pen. Meron pa dito. Pero dito sa kabila, hindi ganun ka-long lasting yung brow pen nila. Ayan, isang ganun ko lang, wala na, So, yung brow pen, pasa ko doon. Mag-blot nga tayo. Nahiya ako sa inyo, Sabihin, nag-update ako, hindi man lang ako mag-blot. Okay, ayan na. Ano na, guys? Ilang oras na? 2:30 tayo natapos kanina, diba? 8 oras in total. Tingnan nyo, pag tinanggal ko yung oil sa skin ko, maganda pa rin. See? See? Pero actually, mas gusto ko siya kapag medyo nag-oil up ako. Kasi hindi na ganun ka-powdery tingnan. Color tonic. Andito pa rin naman siya on my cheeks. Ang ganda nito. Ay, nawala na yung clay pen, Pansin nyo, wala na, yung sa under eye, yung ginawa kong tight line. Pero, pwede naman kayong touch up if you like. Pero, sobrang puti. Ang ginawa ko kasi dyan kanina, pwede kayong kumuha ng brush. Okay, tapos, tanggalin nyo lang yung excess na product. Yan, ganyan lang naman. Yun lang, hindi siya pang buong araw. Pero, normally, wala pa naman ako natatry na talagang tatagal ng 8 hours onwards na nandun pa rin yung tight line. Usually, nag-wear off talaga siya. Pero if you have suggestion ng pangmatagalan na pang tight line na cream or white, depende sa inyo, comment down below. Ito, it's a yes, of course, sa akin. Kahit yung blush konti lang magagamit mo dito. Naku, mukhang pangmatagalan ko na naman tong magagamit. Ito lang yung hindi ko masyadong na-enjoy. Pero pwede pa rin siyang pang-highlight, ha? Lalo na sa mga oily skin, feeling ko mas magiging okay sa inyo na pang-highlighter to. Kasi, lang siya, soft lang siya. Hindi siya yung sobrang, highlighter talaga ang labanan. Meron kang warm dito for bronzing. And then, ito, contour. Perfect shade na pang contour. It's a yes. Glass stain. I'm not sure. Ayun, hindi ko nga lang to na wear test. Pero, first impression, nung in-apply ko kanina, for sure na magagamit ko to ng paulit-ulit. Kasi ang ganda niya. I will wear this soon. Update ko kayo regarding dito, kung tumatagal talaga siya. Pero ang alam nyo kung ano yung tumatagal? Yung yung combo ni Teddy at saka Fawn na lip liner, perfect for me. Nung binabasa ko yung from the box, yung pangalan niya, hindi ko talaga ina-expect na talagang transfer proof siya. So, hindi ko tinaasan yung expectation ko. Pero hello, hanggang ngayon, andito pa siya sa labi ko. Grabe! Totoo nga, first ever na transfer proof na lipstick na in bullet form, okay? You know what? Let's apply. Kanina pa to, Ilang beses na ako kumain, guys. Late lunch, tapos dinner. Nagmerienda pa ako in between. Ang galing, ang ganda. Teddy talaga is, I highly recommend this. Yung brow pen lang yung hindi ko nagustuhan kasi meron ako mas long-lasting compared dito. Hindi siya ganun ka-long-lasting. In fairness, alam nyo, very good ang detail. Wala akong masabi. Halos, diba? Halos lahat, pwede ko pa rin magamit. Wala ako halos na hindi nagustuhan na talaga, no, I won't recommend this. Actually, wala akong masay.
Wow, one of the best. Nag-full face tayo for today, pero hindi ko ina-expect na halos wala akong hindi talaga nagustuhan. I can make this work. Oo, pwede pa rin naman siya gamitin for my eyeshadow kung hindi ko siya gagamitin sa brows, and may highlighter na rin siya, 'di ba? Yung brow pen, I can still use this. So, yun yung sinasabi ko na parang halos lahat is pasado siya sa akin. So, ayun, parang siya pa lang yung nag-10 out of 10 ang Detail Cosmetics sa full face natin, ha. I am impressed. Detail Cosmetics. Okay, so yun lang guys. Let me know your thoughts if you have tried this. Comment kayo sa baba kung gusto nyo mag-share ng inyong experiences with these products. Yeah, feel free para makatulong din sa iba naghahanap ng review nito. And yeah, so ayun lang guys. Thank you so much for watching. List ng mga products na nagamit ko, ilalagay ko sa description box. Kung meron kayong request, i-comment mo lang yan, girl. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, make sure to subscribe. And don't forget to thumbs up, okay? I will see you again on my next one. Thank you for watching. Bye!